Nagsalita na si Davao City Police Office Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan kung sakaling hindi siya aprubahan ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang City Director. Mahigit isang linggo pa lang nanunungkulan sa lungsod bilang Acting City Director si Marantan. Everything is possible. Even if you are permanent, you can still be relieved. How much more if you are an acting? And how much more if you are NOIC. So, walang permanente sa mundo. Lahat tayo ay we come and go. Ayon kay Marantan, hindi pa umano sila formal na nag-uusap ni Mayor Baste patungkol sa kanyang appointment. Nitong Martes, July 23, kinumpirma rin ni Piero 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagsumite na sila ng letter sa opisina ni Mayor Baste. Your Honor, that will be dependent upon the response that we will receive on the letter that we sent to the Mayor informing him of the appointment of Colonel Marantan. If the Mayor accepts the designation of Colonel Marantan, sir, I do believe that there will be no more point of sending him another set of names, sir. Gayunpaman, sinabi ni Marantan na nais niyang mag-iwan ng magandang legacy sa Davao City. Yung nagawa ko ng 27 years, sa tingin ko, gusto ko rin gawin yung mga mabubuting nagawa ko. Leaving all the unpleasant behind. So, yun ang gusto kong gawin. If given the chance. Samantala, nababahala naman si Marantan sa mataas na kaso ng rape sa Davao City. Ayon sa record ng Davao City Police, nakapagtala na ng 41 rape cases sa lungsod mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Karamihan dito ay mga kababaihang edad 11 hanggang 17. Karaniwan ay niya nangyayari ito sa loob ng tahanan, lalo na sa mga liblib na lugar. What alarms me most is the numerous cases of rape. Just yesterday, meron na namang isang rape case. In fact, that's the priority now. Na mag-intervene na yung mga law enforcers. We cannot do it alone kasi it's a family issue. Larger percentage of that are cases na incestuous cases. Nais din ni Marantan na magkaroon ng upskilling ng mga pulis sa lungsod, lalo na sa pagtukoy ng mga pampasabog at improvised explosive device o IED. I was showing some IED components sa mga policemen natin. Some can identify, some cannot. So I said it's timely for me to give them a crash course of IED components. Lingid naman sa kaalaman ng karamihan, si Marantan ay isang PWD dahil sa kanyang orthopedic disability. Mayroon na siyang 52 metal screws, 4 na bone plates at replaced knee dahil sa malulubhang sugat sa katawan na natamo niya sa mga police operations. Tumanggap na rin siya ng PNP Medal of Valor mula kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya at 2 beses na na-promote dahil sa kanyang paglaban sa mga kriminal at terorista. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.